Leviticus Kapitulo 13, Mga tuntunin tungkol sa nakakahawang sakit sa balat. Ang mga tuntuning ito ay ibinigay ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ng isang tao ay namamaga, may mga butlig at namumuti, iyon ay tanda ng malubhang sakit sa balat. Siya ay dapat dalhin sa paring si Aaron o sa isa sa mga paring mula sa angkan niya. Susuriin ng pari ang balat niya, at kung makita niyang ang balahibo ay namumuti at parang tagaw sa laman, may nakakahawang sakit sa balat ang taong iyon. Ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay itinuturing na marumi. Pero kung ang namumuteng balat ay hindi tagaw sa laman at hindi rin namumuti ang balahibo, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, susuriin siyang muli ng pari, at kung makita niyang ganoon pa rin ang kanyang balat, at hindi kumalat, siya ay ibubukod pa rin ng pari sa mga tao sa loob pa rin ng 7 araw. At sa ika-7 araw, muli siyang susuriin ng pari. At kung gumaling na ang kanyang sakit sa balat at hindi ito kumalat, ipapahayag ng pari na siya ay malinis na, dahil ito ay butlig lang. Pagkatapos nito, lalaban ng tao ang kanyang damit, at siya ay ituturing na malinis na. Pero kung kumalat ang mga butlig sa kanyang balat pagkatapos na siya ay magpasuri sa pari at ipinahayag na siya ay malinis na, dapat muli siyang magpasuri sa pari. At kung kumalat na ang mga butlig, muling ipapahayag ng pari na marumi siya dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa. Ang sinumang may nakakahawang sakit sa balat ay dapat magpasuri sa pari. Kung sa tingin ng pari ay namumuti ang namamagang balat o namumuti ang balahibo, at nagkakasugat na, ito ay isang sakit na paulit-ulit at nakakahawa. Kaya ipapahayag ng pari na marumi siya. Hindi na kailangang ibukod pa siya para suriin dahil tiyak ng marumi siya. Kung sa pagsusuri ng pari ay kumalat na ang sakit sa buong katawan ng tao, kailangan pa rin niya itong suriing mabuti. At kung talagang kumalat na nga sa buong katawan ng sakit, at namumuti na ang lahat ng kanyang balat, ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nagkakasugat na ang kanyang sakit sa balat, ipapahayag niya na ang taong ito ay marumi at may sakit sa balat na nakakahawa. At ang lumalabas sa sugat ay ituturing na marumi. Ngunit kung gumaling ang sugat at pumuti ang balat, muli siyang magpapasuri sa pari. At kung makita ng pari na talagang magaling na ito, ipapahayag ng pari na malinis na siya. Kung ang isang tao ay may bukol na gumaling, pero muling namaga o namuti, ito ay dapat ipasuri sa pari. At kung nagkasugat at ang mga balahibo ay pumuti, ipapahayag ng pari na marumi ang taong iyon, dahil ang taong ito ay may sakit sa balat na nakakahawa at nagsimula ito sa bukol. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman nagkakasugat ang balat at hindi rin namumuti ang balahibo at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Ngunit kung ito ay kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na siya ay marumi dahil iyon ay tanda na may sakit siya sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumalat, at ito ay peklat lang ng gumaling na bukol, ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kung ang isang tao ay napaso at naimpeksyon ito, at ito ay namumuti o namumula, ito ay dapat ipasuri sa pari at kung ito ay nagkakasugat at ang balahibo ay namumuti, may sakit siya sa balat na nagsimula sa paso. Ito ay nakakahawa kaya ipapahayag ng pari na siya ay marumi. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay wala namang nagkakasugat at hindi rin namumuti ang balahibo, at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa ika-7 araw, muli siyang susuriin ng pari kung ang sakit ay kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na marumi siya dahil iyon ay tanda ng sakit sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumakalat at medyo gumagaling na, pamamagalang iyon ng napaso. Kaya ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kung ang isang tao ay may tanda ng nakakahawang sakit sa balat sa ulo o sa baba, dapat ipasuri niya iyon sa pari. Kung iyon ay sugat na nga, at ang buhok o balbas ay naninilaw at madalang ang pagtubo, ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay marumi, dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa sa ulo o baba. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niya na hindi naman lumalalim ang sugat at wala ng maitim na buhok o balbas, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa ika-7 araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit sa balat. At kung hindi naman kumalat at hindi rin nagkasugat ang balat at hindi rin naninilaw ang buhok o balbas, dapat niyang kalbuhin ang kanyang buhok o ahitan ang kanyang balbas, maliban sa bahaging may sakit sa balat.
At muli siyang ibubukod ng pari ng 7 araw pa. At sa ika-7 araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit. At kung hindi na kumalat ang sakit sa balat at hindi rin nagkasugat, ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kaya lalaban niya ang kanyang damit, at ituturing na siyang malinis. Pero kung ang sakit sa balat ay muling kumalat sa kanyang katawan pagkatapos na maipahayag ng pari na malinis na siya, muli siyang susuriin ng pari. At kung kumalat na ang sakit sa kanyang balat, hindi na niya kailangang magpasuri pa sa pari kung may buhok o balbas na naninilaw dahil tiyak na marumi siya. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi iyon kumalat, at may itim na buhok o balbas na tumutubo, magaling na iyon. Kaya ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kung may namumuti sa balat ng isang tao, kinakailangang magpasuri siya sa pari. At kung ang mga namumutong balat ay mapotla, iyon ay mga butlig lang na tumutubo sa balat. Kaya ang taong iyon ay ituturing na malinis. Kung ang isang tao ay nakakalbo sa bandang noo o sa gitna ng ulo, malinis siya. Pero kung may namumula at namamaga sa nakakalbong bahagi ng kanyang ulo, dapat siyang magpatingin sa pari. At kung ang namumula at namamaga ay katulad sa nakakahawang sakit sa balat na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag ng pari na marumi siya. Ang taong may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit, guluhin niya ang kanyang buhok, at takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha. At siya ay sisigaw, "Ako ay marumi. Ako ay marumi." Siya ay ituturing na marumi habang siya ay hindi gumagaling sa sakit niyang iyon. At dapat siyang tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. Mga tuntunin tungkol sa amag sa damit. Kung ang may sakit sa balat na nakakahawa ay magkakaroon ng amag sa damit na lana o linan o anumang gamit na yari sa balat, ito ay dapat ipasuri sa pari. Pagkatapos suriin ng pari ang damit o balat, ibubukod niya iyon sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, muli itong titingnan ng pari. At kung kumalat pa ang amag, ituturing na marumi ang damit o balat na iyon, at dapat sunugin dahil ang amag na ito ay kumakalat pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman ito kumakalat, palalabhan niya ang damit o balat na iyon, at ibubukod sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, muli itong titingnan ng pari. Kung ang amag ay hindi nagbabago ang kulay, ang damit o balat na iyon ay ituring na marumi kahit hindi na kumalat ang amag, at dapat sunugin, nasa labas man o nasa loob ng damit ang amag. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang kumukupas ang amag, punatin na lang niya ang bahaging iyon ng damit o balat na may amag. Ngunit kung may lumitaw pa ring amag at kumalat, dapat nang sunugin ang damit o balat. Kung nawala ang amag pagkatapos labhan ng damit o balat, muli. Itong labhan at ito ay ituturing na malinis na. Ito ang mga tuntunin kung papaano malalaman ang malinis o maruming damit na lana o linan o anumang gamit na yari sa balat na nagkaroon ng amag. Leviticus Kapitulo 14. Paglilinis ng tao matapos gumaling sa nakakahawang sakit sa balat. Ito ang mga tuntuning ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa paglilinis ng taong gumaling sa malubhang sakit sa balat. Pagkatapos maipahayag ng pari na ang tao ay gumaling na sa kanyang sakit, lalabas ang pari sa kampo at susuriin niya ang katawan ng taong iyon. Kung gumaling na nga siya sa kanyang sakit, magpapakuha ang pari ng 2 malinis na ibong buhay, isang putol na kahoy na sidro, panaling pula, at isang kumpol ng halaman na aisopo. Ipapatay ng pari ang isang ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig na galing sa isang bukal. Pagkatapos, muli siyang kukuha ng buhay na ibon, kahoy na sidro, taling pula, at halamang aisopo, at ilulubog lahat sa tubig na may dugo ng pinatay na ibon. At ang tubig na may dugo ay kanyang iwiwaisak ng 7 beses sa taong gumaling sa kanyang sakit sa balat, at kanyang ipapahayag na magaling na ang taong iyon. At pagkatapos, pakakawalan ng pari ang buhay na ibon sa bukid. Pero bago siya ituring na malinis, kinakailangang labhan muna niya ang kanyang damit, magpaahit ng kanyang buhok at balahibo, at maligo. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampo pero hindi pa rin siya makakatira sa loob ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, muli niyang ipapaahit ang kanyang buhok at balahibo, lalaban ang kanyang damit at maliligo. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 lalaking tupa at isang babaeng tupa na 1 taong gulang, at walang kapintasan. Magdala rin siya ng 6 na kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At magdala rin siya ng 1 basong langis.
Pagkatapos, dadalhin ng pari ang tao at ang handog niya sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Kukunin ng pari ang isang lalaking tupa at ang isang basong langis, at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas. At papatayin niya ang tupa sa banal na lugar, doon sa pinagpapatayan ng mga handog sa paglilinis at handog na sinusunog. Ang tupang ito na handog ay napakabanal, at ito ay para sa mga pari, katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong naghandog at sa kanyang kanang hinlalaki sa kamay at paa. Kukuha rin ang pari ng langis at magbubuhos sa kanyang kaliwang palad, at ilulubog niya sa langis ang mga daliri niya sa kanang kamay at iwiwaisak ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga at kanang hinlalaki ng kamay at paa ng taong pinahiran niya mismo ng dugo. Ang natitira pang langis sa palad ng pari ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon, at sa kanya ihahandog ang handog sa paglilinis. Pagkatapos nito, papatayin ng pari ang handog na sinusunog at ihahandog niya ito sa altar pati ang handog ng pagpaparangal. Ganito ang gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para matubos ang karumihan ng tao at magiging malinis siya. Pero kung mahirap ang tao at hindi niya kayang maghandog ng mga ito, magdala na lang siya ng isang lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Itataas niya ang handog na ito sa Panginoon para matubos siya sa kanyang kasalanan. Magdala rin siya ng 2 kilo ng magandang klaseng harina na may halong langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At magdala pa siya ng isang basong langis. Magdadala rin siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Alinman ang kanyang makakayanan sa mga ito, ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog. Sa ika-8 araw, ang lahat ng handog na ito ay dadalhin niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. At ibibigay niya ito sa pari. Kukunin ng pari ang tupang ihahandog bilang pambayad ng kasalanan at ang isang basong langis, at itataas niya iyon sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, papatayin niya ang tupa at kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki niya sa kanang kamay at paa. Pagkatapos, maglalagay ang pari ng langis sa kanyang kaliwang palad, at ilulubog niya sa langis ang mga daliri sa kanang kamay at iwiwaisak ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki nito sa kanang kamay at paa, doon mismo sa pinahiran ng dugo. Ang natirang langis sa palad ng pari ay ipapahid sa ulo ng tao. Pagkatapos, ihahandog ng pari ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa ay handog sa paglilinis at ang isa ay para sa handog na sinusunog. Ihahandog din niya ang handog ng pagpaparangal. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari sa presensya ng Panginoon, maaalis ang karumihan ng tao. Ito ang mga tuntunin tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ang mga tuntunin tungkol sa mga amag na kumakalat sa bahay. Ito ang sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin kung patutubuan ng Panginoon ang mga amag sa kanilang mga bahay kapag sila ay nasa Canaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakaamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pari. At bago pumasok ang pari sa bahay na iyon, ipag-uutos niyang ilabas lahat ang kagamitan sa loob ng bahay, dahil baka pati iyon ay may bilang na marumi. Pagkatapos, papasok ang pari sa bahay at titingnan niya ang amag. Kapag nakita niyang ang dingding ay parang kulay berde o namumula, at parang makapal ang tagaw sa dingding, lalabas ang pari sa bahay na iyon at ipapasara niya ang bahay sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, babalik ang pari at muling titingnan ang amag sa bahay. At kung iyon ay kumalat pa sa ibang bahagi ng dingding, ipapatanggal niya ang mga dingding na may amag at ipapatapon sa labas ng bayan, doon sa pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipababakbak niya ang lahat ng bahagi ng dingding sa loob ng bahay at ang lahat ng binakbak ay ipapatapon din niya sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi.
At ipag-uutos niya na palitan ang lahat ng bahagi ng dingding na tinanggal. Pero kung pagkatapos nito ay muling magkaamag ang bahay, pupuntahan niyang muli ang pari at muling ipapasuri ito. Kung ang amag ay kumakalat, ituturing na marumi na naman ang bahay na iyon dahil pabalik-balik ang amag sa bahay. Kaya dapat nang gibain ang bahay at ang mga gamit nito ay ipatapon sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. Ang sinumang pumasok sa bahay na iyon na ipinasara ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. At ang sinumang kumain o matulog sa bahay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi na nagkaamag ang bahay pagkatapos palitan ang mga bahagi ng dingding na may amag, ipapahayag ng pari na malinis na ang bahay dahil wala ng amag. At para maituring na malinis ang bahay, kinakailangan ng pari ang 2 ibon, kahoy na sidro, pulang panali, at halamang aisopo. Papatayin niya ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal. At kukunin niya ang kahoy na sidro, ang pulang panali, halamang aisopo, at ang buhay na ibon. At ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay. At ang tubig na may dugo ay iwiwaysak niya ng 7 beses sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sidro, halamang aisopo, at ng pulang panali, malilinas ng pari ang bahay. Pagkatapos, pakakawalan niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan sa bahay at magiging malinis na ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa at kumakati, o namamaga, o may butlig o namumuti, at tungkol sa amag ng damit at amag sa bahay. At sa pamamagitan ng mga tuntuning ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi. Leviticus Kapitulo 15. Ang mga lumalabas sa katawan ng tao na itinuturing na marumi. Inutusan ng Panginoon sina Moises at Aaron na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung may lumalabas sa ari ng lalaki dahil sa kanyang sakit, ang lumalabas na iyon ay itinuturing na marumi. At kahit na magpatuloy ang pagtulo o hindi, ituturing pa rin siyang marumi. At ituturing na marumi ang anumang mahigan o maupuan niya. At ang sinumang makahipo sa kanya o sa kanyang hinigan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang maduraan ng taong ito ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang maupuan ng taong ito, katulad ng upo ang ginagamit kapag sumasakay sa kabayo ay magiging marumi. Ang sinumang makahipo ng mga bagay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sinumang makahipo sa taong iyon habang hindi pa siya nakakapaghugas ng kanyang kamay ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang palayok na mahihipo ng taong iyon ay dapat basagin, at ang mga bagay na gawa sa kahoy ay dapat hugasan. Kung gumaling na ang may sakit na ito, maghihintay siya ng 7 araw. Pagkatapos, lalaban niya ang kanyang damit at maliligaw ng tubig na galing sa bukal. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. At ibibigay niya sa paring maghahandog noon. Ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa ay bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan ng taong iyon dahil sa tumutulo sa ari niya, magiging malinis siya. Kung ang isang lalaki ay nilabasan ng kanyang binhi, kinakailangang maligo siya pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang damit o gamit na yari sa balat na natuluan ng binhi ay kinakailangang labhan, pero iyon ay ituturing pa ring marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag nagsiping ang lalaki at babae, at nilabasan ang lalaki ng binhi, kinakailangang maligo silang dalawa, pero ituturing pa rin silang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang isang babae ay may buwa ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang sinumang makahipos sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigan o maupuan niya habang siya ay may buwa ng dalaw ay magiging marumi. Ang sinumang makahipos sa kanyang hinigan o inupuan ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit at maligo, at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw.
Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwan ng dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw. At ang anumang kanyang mahigan ay ituturing na marumi. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi katulad ng kung siya ay may buwan ng dalaw. At ituturing siyang marumi habang dinudugo siya. Ang anumang mahigan niya at maupuan habang siya ay dinudugo ay magiging marumi katulad ng kung siya ay may buwan ng dalaw. At ang sinumang makahipon ng mga iyon ay magiging marumi, kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung huminto na ang buwan ng dalaw ng babae, maghihintay siya ng 7 araw at ituturing na siyang malinis. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato malapit sa may pintuan ng toldang. Tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa ay bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para maalis ang karumihan ng babae dahil sa buwanan niyang dalaw at magiging malinis na siya. Sinabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron na bigyang babala ang mga taga-Israel tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa kanila, para hindi sila mamatay kapag lumapit sila sa tolda ng Panginoon sa gitna ng kampo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa lalaking nilalabasan ng kanyang binhi o may lumalabas sa ari niya dahil sa kanyang sakit, at tungkol sa babaeng dinudugo sa panahon ng buwan ng dalaw o dinudugo bago ang kanyang buwan ng dalaw, at tungkol sa lalaking samisiping sa babaeng itinuturing na marumi.